Dahil parang feeling natin last week lang, magpapa-exam po ako dun sa inaral natin. Okey lang po ba yun? Parang ayaw po natin 'no? Pero po yung exam or yung pagsusulit tungkol sa mga inaaral natin sa salita ng Diyos ay sa buhay po natin. Hindi po siya written exam, hindi po siya paper, pero dapat po ay nakikita sa ating mga buhay. At yun po yung gustong talakayin ni Apostle John 'no? Makakasigurado tayo sa buhay Kristiyano dahil nakikita sa ating buhay. So nasa First John pa po nasa gitna na po tayo. Nasa chapter 3 po tayo ngayong umaga at ang title po ngayon ay Sigurado, Mamuhay bilang Anak ng Diyos. Makatitiyak tayo na tayo nga ay Kristiyano dahil namumuhay tayo bilang anak ng Diyos. Ano bang ibig sabihin nun? Illustration po muna. May isang show dati sa Amerika na ang tawag ay The Maury Show. Sikat po ito some years ago, hindi na po siya pinapalabas ngayon. At sa show na ito ay mayroong segment na tinatawag na Who's Your Father? Who's Your Father? Ang nangyayari po sa segment na ito ay may babae na mag-aakusa sa isang lalaki, karaniwan ay ex-boyfriend niya, na siya raw yung tatay ng kanyang anak. So para maging exciting, ay dinadagdagan ng mahabang drama, no? Pinag-aaway yung babae, yung lalaki, sinisiwalat kung ano yung nangyari sa buhay nila. Ang mahalaga lang naman ay makilala kung sino yung tatay ng bata. Ang climax ng segment ay i-reveal ni Maury, siya yung host, kung yung lalaki bang inaakusahan ay yung ama ng bata. So gumamit siya ng DNA exam. Actually, alam na niya kung sino yung tatay. May drama lang para siyempre kumita. Sa dulo ng segment, may ano pa, anticipation. Bubuksan ni Mori yung sobre at sasabihin niya, "You are the father." Kung yung lalaking inaakusahan ay yung tatay, o di kaya, "You are not the father." At depende sa resulta, yung lalaki ay minsan magbe-breakdown 'no, umiiyak, kasi set na yung buhay niya, wala naman siya talagang anak, wala siyang pakialam dun sa bata, pero nung malalaman niya na siya yung tatay, eh, siyempre dala nun ang responsibilities of being a father. Minsan naman nagse-celebrate 'pag nalaman niyang, "You are not the father." 'No? At yung magbe-breakdown naman ay yung nanay, yung babae 'no, kasi akala niya ito yung tatay, pero meron pa pala siyang ibang kalaguyo na yun talaga yung tatay. Huwag niyo na pong hanapin yung show, wala po siyang kuwenta. Ah, 'wag niyo na, lalo na sa mga youth, huwag niyo nang hanapin. Napanood ko ito nung youth pa ako at hindi pa ako Kristiyano, napapanood siya sa cable 'no, wala po talaga siyang kuwenta 'no. Kung yung segment lang na yun talagang madrama at wala talagang kuwenta. Pero ginamit ko yung, segment na ito dahil konektado siya sa pag-aaralan natin ngayong umaga. Marami sa atin ay excited makakita ng baby, tama? O kahit mga toddlers na, hindi ba? At isa sa mga una nating iniisip, kanino kaya nagmana yung baby? Kanino ba nagmana yung anak? Sino yung kamukha? Yung mataba nagmana sa nanay o yung ilong sa tatay? Oy, kahawig din ng lolo at lola, 'di ba? Inaalam natin, kinikilatis natin yung mga anak base sa kanilang mga magulang. Ang Apostle John ay gagamitin ang natural nating tendency na ito upang sabihin kaya kaya din natin makilatis kung sino ang anak ng Diyos kung nagmana ba tayo sa Diyos Ama. Ano ba yung minana natin sa Diyos Ama? Titignan natin ngayong umaga. Madaling makilatis ang mga anak dahil nagmamana sila sa kanilang mga magulang. Kahawig, kamukha, minsan ay kaugali pa. Kaya ang tanong ngayong umaga mga kapatid, paano natin masasabi
na nagmana tayo sa ating Diyos Ama. Paano tayo makakasigurado na tayo nga ay anak ng Diyos? Hayaan niyo pong basahin ko yung ating text for this morning. Pero sundan niyo po ako sa 1 John, sa dulo po ng chapter 2, verse 28, hanggang sa chapter 3, verse 10. 1 John 2:28 hanggang 3, verse 10. Nainganyo po ako sa Tagalog na translation, so hayaan niyo pong basahin ko sa Tagalog. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang magkaroon tayo ng kapanatagan sa Kanyang pagbabalik at hindi tayo mapahiya pagdating ng araw na yon. Alam ninyo na si Kristo ay matuwid, righteous. Kaya masisiguro kayo na ang lahat ng taong gumagawa ng matuwid ay mga anak ng Diyos. Pag-isipan nyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya at tunay nga na tayo'y mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos. Ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging tulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sino man na may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay, tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. Ang lahat na nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Alam ninyong si Kristo na walang kasalanan ay naparito sa mundo upang alisin ang ating mga kasalanan. Ang sino mang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakakita or nakakikilala sa Kanya. Mga anak, huwag kayong padadaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng tama ay matuwid, tulad ni Kristo na matuwid. Ngunit, ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampon ng dyablo. Dahil ang dyablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos, upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa Kanya na. Nagmana na tayo sa Diyos Ama. At dahil nga ang Diyos ang Kanyang Ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. At dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Manalangin po tayo. Diyos Ama sa langit, salamat sa dakila mong pag-ibig para sa amin. Na tunay nga ginawa mo kaming anak mo. Nawa po pag-isipan namin ng mabuti ano ang ibig sabihin nito, na magmana kami sa iyo, na ang buhay namin ay maging kawangis ng buhay ni Kristo, si Kristo na matuwid. Nawa po sa aming pag-iisip ay bunga ng kabutihan, ng katuwiran ang aming mga buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Commercial muna. Isa lamang po ang punto ng Apostle John sa passage na to. We can be sure that we are God's children when we live righteous lives. Makasisigurado tayong anak tayo ng Diyos kung ang ating buhay ay puno ng katuwiran. Righteous just as Jesus Christ is righteous. Closing prayer na po tayo. Yun lamang po yung po. Kung may maalala po kayo ngayong linggo, yun po.
Tayo nga ay anak ng Diyos kung tayo ay namumuhay ng tuwid. Because God our Father is righteous, tayo na mga anak ought to be righteous. May pinagmanahan. Sabi ni Apostle John, ito yung nagbibigay sa atin ng kumpiyansa, ng kapanatagan sa pagdating ni Jesus muli. Ngayon pa lang, hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoong Jesus. Tama? Maaring 5 minutes from now o bukas. Pero kung tayo nga ay namumuhay na ng tuwid, hindi tayo matatakot. Hindi tayo mahihiya kung darating na nga si Jesus dahil namumuhay tayo sa katuwiran. We have confidence and we will not be ashamed kapag bumalik si Jesus. May kasiguraduhan kasi makikita natin kung sino ba talaga ang anak ng Diyos. Ito yung mahirap. Sino ba sa atin ang makapagsasabi na tuwid nga ang kanyang buhay? Magpapataas po ako ng kamay? Wag na po. Baka wala pong magtaas. Siguro lahat tayo ay mahihiyang magtataas ng kamay kung nagtanong, sino dito ang matuwid? Who is righteous? Marami rin siguro sa atin ang magdududa kung hindi ko masasabing tuwid ang aking buhay. Masasabi ko nga ba na anak talaga ako ng Diyos? The heart of John's letter is about assurance. Mga kapatid, as we end, hopefully this morning, hopefully hindi po ending na ng John series natin, mas lalo po tayong napapanatag. Aalamin natin kung ano ba yung ibig sabihin ng matuwid na buhay. Hindi kailangan perpekto. So, spoiler, hindi po kailangan perpekto. Kasi mahihiya tayo magtaas ng kamay dahil wala sa atin ang perpektong matuwid. So, titignan natin and hopefully, at the end, kita natin, maaari tayong magtaas ng kamay with humility that we are righteous because Jesus Christ, our Savior, has made us righteous. Isip natin na ang righteousness ay dapat perfect. Isang pagkakamali lang, isipin natin, hindi na ako righteous. Nagkasala na ako. Mahihiya na ako pag bumalik si Jesus. Tama ba? Inisip din natin na baka mayayabang yung nagsasabi na righteous sila, na sila ay matuwid. At most of the times ay may punto ito. Marami kasi ang self-righteous. Tingin nila matuwid sila sa kanilang mga mata. Kung tayo nga ay na kay Kristo, mga kapatid, tayo nga ay matuwid na. Righteous because Jesus made us righteous. Yung righteous living ay titingnan natin paano nga ba natin kailangan gawin. Paano ba nakikita yung righteousness sa ating buhay. Babalikan natin yun at the end. Napansin niyo po ba yung binasa nating passage? Nasa verses 28 at 29 ng chapter 2 ay tinutukoy ni John na dapat righteous ang mga anak ng Diyos. That is how we can be sure. At actually, babalikan niyo yun sa chapter 3, pero sa verse 4 pa, hanggang verse 10. Bakit may naka-sandwich? Kung nasa Bible niyo po, is verses 1 to 3. Sa original po na letter, wala naman po talagang chapter at verse number. Dire-diretso lang po yan. Pero may naka-sandwich na discussion tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Anong naisip ni John? Sinasabi niya na kailangan natin maging matuwid. Ano bang ibig sabihin nun John? Huminto si John at sinabing, see what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God, and so we are. Sa Tagalog, isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya at tunay nga na tayo'y mga anak niya. Gusto ba nating maging righteous?
Gusto natin ng motivation para maging righteous. Ito yun mga kapatid, minahal tayo ng Diyos. The love of God should motivate us to live righteous lives. At hindi dahil inutos na lang ng Diyos, may ginawa yung Diyos sa buhay natin. Yan titingnan natin. Yung New Testament po ay sinulat sa Greek. At sa Greek, yung idea po nung dakila na pag-ibig ng Diyos ay parang ganito. Sang lupalop ng mundo galing ito. It's otherworldly. Parang galing sa ibang planeta. Halimbawa na lang, kapag nakatikim tayo ng masarap na pagkain na hindi pa natin natitikman sa talambuhay natin, minsan nasasabi natin, ang sarap nito ah, saan to galing? Saan mo to nakuha? May excitement, may surprise, namamangha ka, ano to? Parang ganun po yung sinasabi ni John. Ano tong pag-ibig na to? Hindi to galing sa planetang ito. Hindi galing sa planetang ito. Galing sa langit mismo. Yung pag-ibig ng Diyos. Ganun yung pagkamangha ni John sa pag-ibig ng Diyos. At hopefully, makita natin kung bakit at tayo rin ay ganun na lang din mamangha sa pag-ibig ng Diyos. This is why the love of God is great, according to John. Inibig ng Diyos, inibig tayo ng Diyos, iniibig ng Diyos ang mga hindi kaibig-ibig. God loves those who are unlovely. Happy Valentine's. Hindi siya nagmahal dahil tayo mababait at dapat maligtas. Minahal niya tayo dahil tayo ay makasalanan at walang magmamahal sa atin tulad niya. Ganon kadakila, saan galing lupalop itong pag-ibig na ito? No one deserves this love. Sabi ni Paul, while we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. God shows His love for us that while we were still sinners, Christ died for us. Tayo makasalanan, minahal niya tayo. Tayo mga kaaway, inibig, mga rebelde. Ganun ka-shocking para kay John, yung love of God. Bakit? Ano ba yung pag-ibig ng tao? Minsan ganito natin iniisip yung pag-ibig ng Diyos. Maraming tao hindi na nagtataka na God is love. Tama? Hindi sila magtataka na mahal sila ng Diyos. God is love naman eh. At deserve ko naman. Nagsisimba ako. Gumagawa naman ako ng mabuti. Hindi naman ako nandadaya. Minsan lang ako mangupit. Nito lang. Nagbibigay ako sa charity. At pag may pulubi na lumalapit, binibigyan ko ng pagkain kasi pag pera, baka sa sindikato yan mapunta. Matalino ako eh. At minsan sasampalin ko na sana yung chismosa kong kapitbahay, pero nagpigil ako, nakita ni Lord yun. Nililista ng mga tao yung mga rason at mga bagay kung bakit sila mahal ng Diyos. Tama? Dahil ganun ang pag-ibig ng tao. Nililista natin kung bakit natin mahal ang isang tao, hindi ba? Or dapat tayong mahalin, nililista natin yung mga rason. Gusto niyo ng sample? Dahil February 14 kahapon, sino ba dito ang nagmahal na? Huwag na pong magtaas ng kamay. Baka mahiya kayo at baka magkasamaan pa ng loob yung mga may secret na crush, no? Hindi magtataas ng kamay. Paano tayo na in love? Paano tayo nabighani sa asawa natin? Yung mga youth, bawal muna mag-love. Love God muna. Hindi ba ganito? May nakita tayong kaakit-akit, kabigha-bighani sa kanya, kaya natin siya nagustuhan. Ganun po yung pag-ibig ng tao.
At walang masama do'n. Gano'n tayo ginawa ng Diyos. Ganitong klase ng pag-ibig ang alam natin. Kaya iniisip natin, baka ganito rin yung pag-ibig ng Diyos. May hinahanap si Lord sa akin, kaya niya ako love. Minsan iniisip natin, mas love ako ni Lord kasi mas mabait ako kaysa sa Kanya. Mga kapatid, hindi ganito ang pag-ibig ng Diyos. Mas higit pa. Ito ay hindi makikita sa lupalop ng mundong ito. Parang galing sa ibang planeta, galing langit mismo. Paano ko masasabi ito? Si Martin Luther, na nagpasiklab ng Reformation, ay may magandang, possibly his best quotation, and it's about the love of God and the love of man. Ito yung sabi niya, the love of God does not find but creates that which is pleasing to it. The love of man comes into being through that which is pleasing to it. Sa Tagalog, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi naghahanap, ngunit gumagawa ng kaaya-aya sa taong minamahal niya. Ang pag-ibig ng tao ay nabubuo kapag nahanap nito ang kaaya-aya at kaakit-akit sa kanya. Ang pag-ibig ng Diyos ay naglilikha. He creates from the unlovable, the unlovely, something that which is lovely. Ginagawa tayong kaibig-ibig ng Diyos. Ito yung pag-ibig na galing langit. Nagpapabago ng anyo. Transforming. Ginagawa tayong anak. Dati mga rebelde, dati mga makasalanan, ginagawa niyang anak. Binabagong anyo ng Diyos ang mga hindi kaakit-akit at ginagawa niyang kaakit-akit. Kaya napatigil si John. Ganito kadakila yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kasi kung maghahanap tayo ng motivation, bakit ko susundin ng Diyos? Bakit ako magiging matuwid? Mahirap yun. Ganito yung pag-ibig ng Diyos. Binabago tayo. Actually, hindi nagsimula dito yung pagkahumaling o yung obsession ni John about the love of God. Nung sinulat niyo yung kanyang ebanghelyo sa chapter 1 pa lang, John 1, verses 12 to 13, ito yung sabi niya, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Tinutukoy niya si Kristo. Verse 13, naging anak sila ng Diyos hindi dahil sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. We are made children by the will of God, kinlaro ni John, by the love of God. Makakamit natin ang dakilang pag-ibig na to kay Jesus. Sa pagtanggap, sa pananampalataya sa Kanya. Dito natin matatanggap yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Magbigay tayo ng halimbawa. Itong writer, si Apostle John, kaibig-ibig ba tong taong to? Sabi niya sa kanyang sarili, tawagin siyang beloved. Sinulat niya yung gospel according to John. Sinabi ko po dati na beloved po yung gusto niyang itawag sa kanya dahil hindi po siya bida-bida. Para sa kanya, kalimutan na natin ang lahat, pati pangalan niya. Alalahanin lang natin ang isang bagay tungkol sa kanya. God loves him. Kaya gusto po niya yung pangalang beloved. Pero kaibig-ibig ba tong si John? Alam natin na si John,
ay kapatid ni James, hindi yung Asuncion. Ah, ang tatay po nila ay hindi si Jairus, ah, si Zebedee, the Sons of Thunder ang tawag sa kanila. Hindi ba sila mangingisda? Ano nga ba yung ginawa nila nung kasama nila si Jesus? Pumunta sila sa Samaria, isang pagkakataon pumunta sila, tapos hindi naniniwala yung mga taong taga Samaria. Sabi ni John, "Lord, gusto mo ba paulanan natin ng apoy ito?" Gano'ng klaseng tao si John 'no. Hindi bilib sa'yo boss, ano, tawagin na namin yung firing squad 'no, galing sa langit. At hindi ba ito yung bumulong sa nanay nila, "Tanong mo nga kung Nay, sabihin mo kaming dalawa na lang ni James yung sa tabi ni Jesus 'pag hari na siya 'no." Siya yun. Actually, iba-iba yung version sa gospel pero 'pag pinagsama-sama mo, silang dalawa ni James ay binulungan yung nanay nila, "Ay, ikaw na magsabi, nahihiya kami. Baka sabihin nila Peter nagbibida-bida kami, ikaw na magsabi, yung dalawa kong anak, puwede ba Lord?" At tiyahin po niya si Salome yung nanay nila 'no. So, may connection. Yung anak ko na lang, yun sa tabi mo 'pag hari ka na. So, nagalit po yung ibang mga disipulo 'no, anong klaseng tao si John? Gusto ba natin ng gano'ng tao? Yung 'pag nagalit paulanan kita ng apoy sa langit, eh, o di kaya pailalim kumilos. Hindi, 'di ba? At hindi siya nahiya na sabihin yon dahil hindi na siya yung taong yun. Dahil inibig siya ng Diyos, alam niya na binago na siya ng Diyos. Nagbagong anyo si John, naging matapang, naging mapagkumbaba, naging mapagmahal. Ito sinulat niya yung kanyang ebanghelyo para lahat din tayo, down through history, na makababasa ng buhay ni Kristo. Ang sabi niya, lahat na nakasulat dito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsasampalatayang iyon, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. That's John 20 verses 30 to 31. Sinulat niya to para hindi lang siya yung mabago ni Kristo. Lahat na magbabasa ng ebanghelyo ay maging tulad niya, anak ng Diyos na bighani sa pag-ibig ng Diyos. Isa pang halimbawa, iniisip natin na masyado nang malapit si John kay Jesus dahil naging disciple. Doon naman tayo sa kabila. Tingnan naman natin si Saul or kilala natin siya as Apostle Paul. Kaibig-ibig ba yung taong ito kung nakilala natin siya bago niya nakilala si Kristo? Sino ba siya bago makilala si Kristo? Siya daw ay pariseo, matuwid. Sa lahat ng standards ng Judaism, nandun siya sa top, sa kaitaas-taasan. Pero kung titingnan natin yung buhay niya, nung nangangaral si Stephen at nung nagalit ang mga Hudyo dahil pinapatamaan sila na hindi sila nanampalataya kay Jesus, saksi mismo si Saul habang pinapatay si Stephen. That's on Acts 7. Sabi rin sa Acts 8, inaprubahan niya yung pag-stone kay Stephen. Hindi lang siya saksi, inaprubahan niya na patayin itong lingkod ni Jesus. Sabi rin sa Acts 8, sobra niyang passionate. Passionate siyang pumasok sa iba't ibang church at kalad ka rin yung dating mga naniniwala sa Judaism na naging Kristiyano at pinakulong isa-isa. Imagine nyo lang may papasok dito, tapos kakalad ka rin tayo isa-isa. Ganun po yung ginawa ni Saul. Napaka-passionate niyang kalabanin ang Kristyanismo, si Kristo mismo. At hindi ba, naging Kristiyano siya
dahil papunta siya sa Damascus. Hahanapin niya, hahantingin niya, grabe din itong taong 'to 'no, hahantingin niya yung mga naging Kristiyanong mga Hudyo sa ibang bayan para lang sila'y kaladkarin at ikulong at dun sa kanyang paglalakbay ay dun siya nakakilala sa Panginoon. Nabulag siya dahil sa liwanag ni Jesus at dun niya narinig mismo si Jesus. Dun niya nakita yung pag-ibig ng Diyos. Kaibig-ibig ba yung taong ito? Si Jesus mismo yung lumapit at nagsabi, "Itigil mo na yan. Ito, paniwalaan mo yung pag-ibig ng Diyos na ako mismo yung personification." Sabi niya na mismo na hindi siya kaibig-ibig. Sabi niya kay Timothy sa 1 Timothy chapter 1:15. Ito ang katotohanang dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Naparito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Sino dito sa atin ang aamin na tayo ang pinakamasamang tao sa buong mundo? Kahit na lang dito sa kwarto, ako yung pinakamasamang tao dito sa kwartong ito. Hindi ako, napakadesente kong tao. Mataas yung pinag-aralan ko. Hindi ako, mabuti akong tao. Pinalaki ako ng tama ng mga magulang ko. Hindi ako, spiritual akong tao. Nasa church ako palagi. Kahit yung husbands and wives, atin ko next week. Atinan po nyo yung next week. Lahat ng bagay na ito ay kaya rin sabihin ni Saul. Pero alam niya na ang lahat ng bagay na ito ay walang saysay kung wala siya kay Kristo. Ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Ganito yung pagkilala niya sa sarili niya. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang dating bulag at mamamatay taong si Saul ay naging Paul. Apostle Paul for the Gentiles. This might be one of the best passages in the Bible. Ephesians 2, from verse 4. But God, being rich in mercy, because of the great love, dakilang pag-ibig, with which He loved us, even when we were dead in our trespasses and sins, nung tayo daw ay makasalanan pa, God made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Nakita niya mismo si Jesus. Natanggap niya mismo, na-experience niya mismo yung great love. Itong pinakamakasalanan sa lahat. The chief of sinners. Ito yung punto kasi ni Pablo. If the greatest sinner can be saved, all kinds of men can be saved. Lahat kayang iligtas ng Diyos. Ganon kadakila yung pag-ibig ng Diyos. Kung pumasok tayo dito, na feeling natin tayo ay sobrang makasalanan, napakalayo ng Diyos, hindi totoo yan, kaibigan. Dahil yung dakilang pag-ibig ng Diyos ay para sa'yo at kaya kang baguhin. Maraming tao ang lumalayo sa Diyos. Inisip nila, wala naman ng pag-asa. Inisip nila, masyado na ako maraming kasalanan na ginawa. Masyado na akong madumi. Kahit siguro tide, hindi na ako kayang paputiin. Pakinggan natin ang sinabi ng Diyos. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool. Kayang hugasan, kayang linisin, kayang baguhin ng Diyos. Kahit ang pinakamasamang tao sa buong mundo.
Gano'n kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kung nandito ka at hindi mo pa nararanasan ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa iyo rin ito, tanggapin mo ito kay Kristo Jesus. Manampalataya ka, talikuran mo na yung kasalanan, maniwala ka kay Jesus. Ito yung dakilang pag-ibig ng Diyos na kaya kang baguhin. Only the love of God can make us righteous, can make us clean, can make us pure, and from that, we can live righteous, pure, clean lives. Pag-isipan natin gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya at tunay nga, walang makapagbabago ng kanyang isip. Tunay nga na tayo'y mga anak niya. Yun yung meron tayo mga kapatid. Napakadakila, napakaganda, hindi ba? Hopefully, tulad ni John, ganun tayo mahumaling sa pag-ibig ng Diyos. Kasi ganun kadakila, nakapagbabagong anyo. Dito manggagaling ngayon yung sasabihin ni John na maging matuwid tayo dahil ginawa tayong tuwid ng Diyos. Dahil sa kanyang pag-ibig. Hindi dahil sa takot, paparusahan ako kaya gagawin ko na lang. Hindi, dahil inibig tayo ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, sabi ni Paul, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. Romans 5 verse 2. Kaya natanggap natin, ayon sa pananampalataya, ipapamuhay natin itong kagandahang loob ng Diyos para sa atin. Walang pwedeng magyabang, bigay ito ng Diyos. At dahil anak tayo ng Diyos, maaari na tayong maging kamuka at nagmana sa ating Diyos Ama. Ngayon, titingnan natin yung tatlong bagay na nanggaling sa Diyos Ama para sa atin. Una na dito yung katuwiran or righteousness, pero sa huli natin to titignan. Tingnan muna natin yung dalawang minana natin sa Diyos. Una, dahil hindi kilala ng mundo ang Diyos, hindi rin tayo kikilalanin ng mundo. At dahil hindi pa natin nakikita si Kristo, hindi pa kumpleto actually itsura natin in purity in terms of being like Jesus. Hindi pa kumpleto. So una, hindi tayo kikilalanin ng mundo dahil hindi nito kinikilala ang Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng sanlibutan ay hindi nila kilala dahil hindi nila kilala o kinikilala ang Diyos. The love of God, to be loved and to be a child of God is the greatest thing to happen to us. Pero may kasamang parang sumpa. Dahil ayaw ng mundo sa Diyos, ay ayaw din sa atin ng mundo. In other places in the Bible, the world hates God, the world will also hate His children. Naranasan niyo na ba yung puot ng mundo? Dahil ikaw ay sumusunod sa Diyos. Kinukot siya, kinakalaban, inuunahan, at minsan pa ay sinasabing pa-Christian-Christian ka pa. Yung pag-ibig ng Diyos ay dapat tanggapin natin ng may humility. Dahil dito natin maipapakita na yung righteousness ay tunay ngang galing sa Diyos. Dahil ito ay humble righteousness. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi natin pinagmamalaki sa mundo. Christian ako. Ito ay biyayang tinatanggap ng may kababaang loob. Pagpasensya niyo po ako
May bahid po ako ng paghihinala sa mga taong pinagmamalaking sila ay Christian. Ako lang po yun siguro, no? Mapa-TV man or kung anumang platform, ang pagiging anak ng Diyos or Kristiyano ay may kalakip na humility, kababaan ng loob tulad ni Jesus. Hindi tayo papalakpakan ng mundo. At kung papalakpakan man tayo ng mundo, kilabutan tayo. Tama bang ipagmalaki natin ang isang bagay na biyaya lamang ng Diyos? Gayahin natin si John, the, the Baptist. He must increase. I must decrease. Dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. Hindi tayo mamahalin ng mundo. Period. Dahil hindi nila kinikilala ang Diyos. Kaya wag na po tayong maghanap ng pagmamahal galing sa mundo. Wala po tayong makukuha. Pandaraya lamang po ang makukuha natin sa mundo. Next, minana natin sa Diyos na magiging tulad tayo ni Jesus. Ngunit, hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin sa hinaharap, in the future. Tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Ano yung sinasabi ni John? Hindi pa natin alam o di pa natin nakikita yung kalagayan natin in the future, in the completion. Yung pagkumpleto na tayong kamukha ni Kristo. Hindi po tayo magiging long hair lahat at may balbas. Hindi po yun yung tinutukoy na kamukha ni Kristo at hindi rin po yun yung ginagawa ko kaya mahaba yung... Hindi po yung ganun. Kailangan lang po sabihin na baka inisip nyo seryoso si Brother RD sa Christ-likeness, pati buhok. Hindi po yun. Yung complete purity, complete righteousness, complete glory, hindi pa natin nakikita. May future transformation pa. May pagbabagong anyo pa sa hinaharap. Paano natin ito nalalaman? Naalala nyo ba sa Ebanghelyo, nung after the resurrection, nagpakita ang Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo, hindi ba? Nakilala ba siya kaagad ng mga disipulo? Hindi, di ba? Kasi nagbagong anyo ang kanyang physical na itsura. Yung kanyang glorified body ay ibang itsura. Parang ganun din po yung mangyayari sa atin in the future when we are raised up with Him, when we are completed, when God glorifies His children. There will be a God-given glory when Jesus comes again, when we see Him face to face. A fuller understanding of who God is, a glorified understanding of our relationship, a more complete likeness of Christ. Hindi in-explain ni John kung ano magiging itsura natin. Kung tatangkad ba tayo, mawawala ba yung malaking tiyan, magkakapakpak ba? Wala, hindi niya sinabi. Ito ang sigurado tayo mga kapatid. Kung sino man ang may pag-asa kay Kristo Jesus ngayon, ay magiging malinis tulad niya na malinis. Pure. We will be pure. We will be completely righteous. Yun lamang po. Walang physical na explanation, but character. We are going to look like Jesus. Yung huli, righteousness. Dahil ang kumpleto nating itsura sa future ay righteousness, ang sabi ni John, dapat na natin itong isabuhay. Actually, dapat natin isabuhay not just because of the future, but because of the past. Dahil inibig na tayo ng Diyos, bago ang ating buhay, the past, ang pagbabagong anyo na bigay ni Kristo, ang complete nating itsura of righteousness like Jesus, yung pagitna, itong buhay natin ngayon, ay dapat puno ng katuwiran, ng righteousness.
Para bang buto o binhi na tinanim sa lupa. Yung binhi ng mangga ay magiging puno ng mangga, tama? At magbubunga ng mangga. Dahil tinanim sa atin ng Diyos ang eternal life, because of His love, puno ng righteousness, tayo ay magpapakita tulad ng isang puno na puno nga tayo ng righteousness at mamumunga tayo ng righteousness. Ginamit na rin po ito ng Panginoong Jesus. A bad tree will only produce bad fruit, but a good tree will only produce good fruit. Yung masama pong puno, hindi niya kayang mag-bear ng good fruit. Yung puno ng mangga, kahit ano pang prayer nyo, hindi yan magiging santol. Hindi siya magiging mangga. Hindi sila pwedeng mag-ibang anyo. Ganun-ganun lang. Kaya hindi natin maaring sabihin na Kristiyano tayo at wala tayong bunga ng katuwiran sa buhay. Hindi ba't kalokohan yun? Hindi ba't kalokohan na mag-expect ng santol galing sa puno ng mangga? Tulad nun, kalokohan po mag-expect ng righteousness, purity sa mga taong hindi anak ng Diyos, sa mga taong hindi kinikilala ang Diyos. Kaya itong katuwiran o righteousness ay nakikita na dapat ngayon. Balikan natin yung nakakahiyang tanong kanina. Sino sa atin dito ang makapagsasabing tuwid o righteous ang ating buhay? Paano ko nga ba masasabing anak ako o nagmana ako sa Diyos? Ano ba yung katuwiran na kailangang makita? Una is a pattern of life. Righteousness as a pattern of life. Ito po ay pang-araw-araw na gawain. It's not perfection, but a pattern. Kumbaga sa isang race, nakaharap tayo sa harap. Ginamit ko pong illustration to sa youth kahapon. Um, sa mga nakasali na po sa isang race ay tama naman po na paharap tayo tumakbo, di ba? Ito yung pinakamabilis at tamang paraan ng pakdabo, hindi ba? Meron po bang nagmo-moonwalk habang nagre-race? Yung nakatingin ka sa start line tapos pag ganun ang takbo, hindi mo makikita kung saan ka pupunta, hindi ba? Yung pattern po ay dapat nakaharap sa Diyos. It's a pattern. Yung po yung ibig sabihin ng pattern. Patuloy ka sa Diyos. Hindi yung babalik ka sa kasalanan. O hindi ka nakatalikod sa Diyos, nakatingin ka pa rin sa kasalanan mo at ine-expect mong righteousness. Iyon. Kasi papunta ka naman sa Lord eh. Hindi ka nga nakatingin, hindi ba? Sabi ni John, ito na, chapter 3, verse 4, ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Alam ninyong si Kristo na walang kasalanan ay naparito sa mundo upang alisin ang ating mga kasalanan. Ang sino mang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi na pattern ng buhay ang kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakita o nakakilala sa Kanya. Maliwanag, hindi po ba? Ang pagiging matuwid ay pang-araw-araw, nagpapatuloy. Masasabi natin tayo ay matuwid kapag nagpapatuloy tayo sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. That is what righteousness is. Namumunga in righteousness. Araw-araw. It's a pattern of life. Hindi once upon a time. Hindi ito pag gusto mo lang. Sa kabilang banda, yung nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi nila masasabing matuwid sila. Disqualified na po kaagad. Those who continue in sin cannot call themselves righteous.
They cannot call themselves children of God. Dapat mahiya sila kung sasabihin nilang kilala nila ang Diyos pero baluktot ang kanilang pamumuhay. Nagpapatuloy sila sa kasalanan, tas kilala daw nila si Kristo. Kalokohan po yun, hindi ba? Sabi ni John, alam ninyong si Kristo na walang kasalanan ay naparito sa mundo upang alisin ang mga kasalanan. Kaya bakit ka pa namumuhay sa kasalanan? At sinasabi mong kilala mo si Kristo? Ang mga taong nagsasabing kilala nila ang Diyos ay namumuhay na sa katuwiran at hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Kung nagpapatuloy sila na sinasabi nilang anak sila ng Diyos, pero ang buhay nila ay puro pa rin kasalanan, sila ay peke, mga sinungaling, counterfeit. Malalaman natin mamaya kung sino yung magaling mameke at magaling mag-counterfeit. Wala po dito sa room na to, baka mamaya. Kaya, anong kind ng katuwiran? God's righteousness, not self-righteousness. Dapat ding mahiya ang mga taong nagtutuwid-tuwiran sa kanilang sariling pamantayan. Ang katuwiran natin ay dapat tulad ng kay Kristo, pagsunod sa kautusan ng Diyos. Hindi sa kautusan natin o kautusan ng sino mang tao. Mga anak, huwag kayong paninlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. That's verse 7. May mga taong mukhang matuwid, pero sila ay self-righteous. May sarili silang pattern. May sarili silang pamantayan. Madalas ay hango pa sa Biblia, pero imbis na Diyos ang gusto nilang parangalan, gusto nilang makita sila na disente at matuwid. Gusto nila sila ang atensyon. Sila ay mabilis mamintas laban sa kasalanan ng ibang tao. Pero pag sila naman yung mali, puro grace at mercy ang gusto nilang hingin. Lagi silang tama sa kanilang paningin. Wala silang pasensya sa mga nanghihina o nagsa-struggle. Hindi natin sinasabi na dapat walang pamantayan. Sabi ni John, kautusan ng Diyos, the Word of God, yun po ang pamantayan, the righteousness of God. At hindi ba ang righteousness ng Panginoong Jesus ay isang humble righteousness? Hindi niya pinakalandakan. Siya ay matuwid. Nakita ng mga tao sa kanyang asal at buhay. Siya nga ay matuwid. Hindi tulad ng mga pariseo na ina-announce ang kanilang mga righteous deeds. Ang Panginoong Jesus ay pinagkatiwalaan ng Diyos Ama na siya ang mag-vindicate ng kanyang mga actions. Hindi siya nagyabang na siya ay matuwid. Pinakita niya ito sa kanyang buhay. At nang manghusga man si Jesus, nakita natin na nagalit ang Panginoong Jesus laban sa mga pariseo, sa mga hipokrito. Ginamit niya hindi ang kanyang pamantayan, ngunit ang salita ng Diyos na nilalabag ng mga pariseo. Ang sabi ng mga pariseo, sinusunod namin ng Diyos. Ang ginawa lang ng Panginoong Jesus, ito yung salita ng Diyos at nilalabag ninyo. Sino yung tama? Kayo o ang Diyos? Ang mga self-righteous, sila lang ang tama sa kanilang paningin. Hindi rin nila alam na sila ay mga hipokrito. Wala silang pag-ibig para sa iba. Puro na lang tama at mali. At sila ang humuhusga. Ganun po ang asal ng self-righteous. Sila yung humuhusga. May sarili silang pamantayan. At ayaw nilang parangalan ang Diyos. Mas gusto nilang sila ang parangalan kasi sila ang righteous. Mga
Mga kapatid, ang katuwiran na hinahanap ng Diyos ay hindi perpekto, ngunit isang pattern, hindi mapagyabang, ngunit mapagkumbaba, humble righteousness. At dito tayo magtatapos at kapit po kayo sa inyong mga upuan. Hindi po dahil sa sasabihin ko, pero sa sasabihin ng Apostle John. Dahil ako rin mismo nung binabasa ko ito, ako ba ito? Kasi kung ito ay salita ng Diyos, totoo ito at seryoso ang mga bagay na sinasabi niya. Verses 8 to 10 ng chapter 3. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Sapagkat si simula pa, nagkakasala na ang dyablo. Ito po yung mahilig mameke at mag-counterfeit, yung dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa kasalanan. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Hindi biro ang sinasabi ng Apostol John. Hindi biro ang buhay ng katuwiran. Hindi biro na isang tabi ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Dito natin malalaman kung sino nga ba ang sa Diyos at sa dyablo. Lahat ng uri ng kasalanan ay nanggagaling sa dyablo. Ano ba natin masasabi kung ano ang asal ng dyablo? O kung sino ang anak ng dyablo? Basahin ko ang sinulat ng Apostle Paul in Romans 1, verses 28 to 32. At dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan niya na sila sa kanilang kaisipan ay hindi makapili ng tama. Kaya ginagawa nila ang mga bagay na hindi nararapat. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, masasamang hangarin. Sila'y mainggitin, mamamatay tao, mapanggulo, mandaraya, at laging nag-iisip ng masama sa kanilang kapwa. Sila'y mga tsismoso't tsismosa, mapanirang puri, napopuot sila sa Diyos, mga walang galang at mapagmataas. Naghahanap sila ng magagawang masama at suwail sila sa kanilang mga magulang. Sila'y mga hangal, mga traidor, mga walang awa. Alam nila ang utos ng Diyos na dapat parusahan ng kamatayan ang mga taong gumagawa nito. Pero patuloy pa rin silang gumagawa nito at natutuwa pa sila na ginagawa rin ito ng iba. Ito yung kasalanan. Baluktot mag-isip, sakim, gahaman, mapag-inggit, mamamatay tao, mapanakit, laging galit, laging nakikipagtalo, mandaraya, masama ang hangarin, mahilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, walang awa, mayayabang, mapagmataas. Maganda yung inventors of evil. Mapagkatha ng kasamaan. Wala silang ginagawa kundi mag-isip kung anong gagawing masama. Suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, hindi sila tapat, walang habag, hindi marunong tumulong sa kapwa. At hindi pa yan. Sinusuportahan pa nila yung mga taong tulad nila. Mga masama, sakim, makasalanan. Ito ba yung pattern ng buhay mo? Kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, kung sinasabi mong natanggap mo ang dakilang pag-ibig ng Diyos, hindi ito ang pattern ng buhay mo. Ito ang pattern ng anak ng dyablo.
Alam ko mga kapatid, nagagawa pa rin natin ang mga bagay na ito. Alam 'yun ng Diyos. Naalala niyo yung sinabi ni John din sa chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin, when we confess our sins, He is what? Faithful and just. Forgive us of our sins and to cleanse us of all unrighteousness. Alam niya, alam ng Diyos na magkakasala pa rin tayo. Pero hindi ito yung pattern ng buhay natin. Kung nagpapatuloy ka sa kasalanan, huwag mong tawaging Ama ang Diyos. Wala kang karapatan. Ang sabi ni John, kampon ka raw ng tatay mo, yung Diablo. Ah, nakakatakot, hindi ba? Kung ang pattern ng ating buhay ay katuwiran, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, sigurado tayo, anak tayo ng Diyos. Pero kung sinasabi natin, anak ako ng Diyos, pero yung buhay mo ay puno pa rin ng kasalanan, iba yung tatay mo. God is not your father. Brother RG, grabe naman ang sinasabi ni Apostle John. Wala bang grace? Buti na lang binasa na kanina ni Rainier. Ano ba sinabi ng Panginoong Jesus tungkol sa mga makasalanan? Basahin ko galing sa Revelation 21 verse 8. Subalit para sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay ang lawa na nagliliyab na apoy. Ito ang pangalawang kamatayan. Seryoso po yung kasalanan. Ang kasalanan ay dapat pong no-confess, re-repent, at hindi ginagawang pattern ng buhay. Hindi biro ang kasalanan. Sumisira ito ng buhay. Sumisira ito ng relasyon natin sa ibang tao. At sinira nito ang relasyon natin sa Diyos. Bakit ka magpapatuloy sa bagay na sumisira sa relasyon natin sa Diyos? Sabi ng isang commercial, ang germs hindi binibaby, pinapatay. Ang kasalanan hindi binibaby, pinapatay. Kino-confess, pinapako sa krus, pinapa sa Diyos at nire-repent. To end, ang gandang paalala sa atin ng Apostle John. Maari nating makilatis kung tayo nga ay anak ng Diyos. Or kung tayo man ay anak or kampo ng Diablo. Ang sino mang hindi umaayon sa kalooban ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, the Word of God, ay hindi na anak ng Diyos. Ang layunin ni John ay hindi takutin ng church. Hindi po yun yung layunin niya. Hindi rin po yun yung layunin ko. Seryoso ang kasalanan, pero ang layunin ng Apostle John ay kabaligtaran. Gusto niya makita natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos at mabuhay tayo ng matuwid. At katakutan natin yung kasalanan. Tayo nga ay mga anak ng Diyos. Yun po yung gusto niya, ma-encourage tayo. Ma-motivate tayo to live righteous lives. Yung mga natatakot ay yung mga anak ng Diablo. Dahil ang pattern pa rin ng buhay nila ay yung mga kasalanan na binabanggit ni John. At yung paparusahan ni Jesus sa kanyang pagbabalik. Ngunit ito ay may babala, mga babala para sa nagsasabing anak sila ng Diyos pero ang pattern pa rin ng buhay ay kasalanan.
tumigil ka na sa pagpapanggap. Puwede kang maging tunay na anak ng Diyos. Puwede mong makamtan ang dakilang pag-ibig ng Diyos dahil kay Jesucristo. Winasak na ni Jesus ang gawain ng dyablo nung siya'y namatay sa krus, nabuhay ng muli para ikaw ay may tunay na pag-asa makamit mo tulad namin na mga anak ng Diyos na ikaw rin maging anak ng Diyos. Kung hindi ka titigil, ang salita ng Panginoong Hesus ay katakutan mo. Dahil ang nag-aabang sa iyo ay lawa na nagliliyab na apoy, ang pangalawang kamatayan. Huwag ka nang magmatigas. At mga kapatid, magpatuloy tayo sa pananampalataya. By faith in Christ, we can continue to receive the goodness, the grace, the mercy, the great love of God, which is for us through Jesus Christ alone. Let's pray. How great indeed is the love of God that we can call ourselves children of God. And so we are. Hindi namin maisip lubos, Diyos Ama, dahil alam namin hindi kami kaibig-ibig. At dito kami namamangha dahil kami makasalanan, hindi ka ibig-ibig, pero inibig mo kami. Salamat! Bago na kami. Hindi na kami kampon at anak ng dyablo. Hindi na kami dapat magpatuloy sa kasalanan. Kami ay tinawag mo ng mga anak. At bilang mga anak, nawa po, bagmana kami sa inyo, sa katuwiran. Panalangin din po namin na ang ibig sabihin ng kami anak ng Diyos ay kami ay magkakapatid. Tulungan nawa namin ang bawat isa na mamuhay ng ayon kay Kristo. May we encourage, strengthen, edify one another. At nakakatuwa na ang church na ito ay nagmi-meet sa isang bahay dahil kami ay isang bahay. Magkakapatid, sa pamuhay nawa namin ang pag-ibig mo sa amin na pinapakita din namin sa isa't isa. Maraming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po ulit.